Ito sabi nyo, hindi nakakatakot ang judgment sa Seventh-day Adventist. Nakakatakot po. Kasi sabi dito ni Ellen White, those who get sick will not be saved. Wow! Yung mga nagkakasakit, hindi masisave. In what way? Ito sabi ni Ellen White, it is a sin to be sick. For all sickness is the result of transgression. Ellen G. White, health reformer, August 1, 1866. Kasalanan daw ang pagkakasakit. Tanong, meron bang mga Adventist dito na hindi nagkakasakit? Kahit yung mga nagsasabi na perfect na nila ang law. Yung sasabi, di ba, may mga Adventist na ganyan. Na perfect na namin yan. So hindi ka na nagkakasakit? Kung nagkasakit ka, paano mo sabi yung perfect ka? Kasalanan ang magkasakit. Paano yan, Brother Toto? Kung Adventist ka, at hindi mo lang nalaman, pati pala pagkakasakit kasalanan. Hindi mo nang gusto magkasakit. Hindi, sasabihin naman ng sagot yan, baka out of context yung inyong pag-interpret na sinabi ni Ellen G. White, it is a sin to be sick. So, sin means kung nagkasakit ka at namatay ka, hindi ka ligtas. Kasi nga, di ba kailangan wala kang bahid ng kasalanan, yung sinless perfection. So, kung ito ang interpretation yan, di walang ligtas na Seventh-day Adventist na naniniwala kay Ellen G. White sa turong ganyan. Kasi siya mismo nagkasakit, tapos namatay. Di ba? So, hindi siguro tama yung anong yan. Hindi tama ang turong yan. Kung ang interpretasyon ay kasalanan ng nagkakasakit, hindi siya tama. Pero, again, another weird teaching, which I think marami ring Adventist hindi nakakaalam na naisulat pala ni Ellen G. White yan sa Heart Reform. Di ba? This is conclusive actually yung sinabi. Conclusion to This is conclusive and indicative. Ibig sabihin, statement talaga. No? Hindi sa tanong, hindi sa down statement talaga yan. It is a sin to be sick. For all sickness is the result of transgression. Ang kanyang argumento, kasi lahat ng sakit ay result ng pagsalangsang. Kaya siguro sabi ni Jesus, humayo ka at huwag ka na magkasala. Di ba? May mga pinagaling si Jesus, di ba? Pinagaling niya, tapos pinahayo niya, huwag ka na magkasala. So, baka yun ang sabihin nila, kinoconnect niya sa kasalanan. Yung pagkakasakit. Pero tinanong din, di ba, yung pinagaling ni Jesus Christ, kaninong kasalanan ito? Magulang? Kasalanan ito na pinanganak siyang bulag? Hindi naman daw kasalanan niya. Kasalanan ng magulang, sabi ng mga Hudyo. Ang point natin, parang yung sa babaeng na pagkamalang, yung adulterer, di ba? Na lumapit kay Jesus. Na, sino mang walang kasalanan, ang unang bumoto sa babaeng ito. Walang bumoto. Kasi, lahat nagkasala. Tapos, nung pinahayo niya, humayo ka, at huwag kang magkasala. Ibig sabihin lang ni Jesus dito, alam ni Jesus na walang kasalanan tong babae. Alam ni Jesus na pinagbibintangan lang siya. Kasi unang-una, asan yung lalaki? Asan yung lalaki na nakalun niya nitong babae? Dapat may kalaguyo, hindi ba? Oo. Sa batas ni Moses, kailangan iharap yung dalawa dahil ang nagkasala pareho. Yung babae lang ang pinahirapan, tapos yung lalaki, wala naman, di ba? Walang kaya nga merong nagko-comment kasi di ba, doon sa tagpo na yon, after nang ilapit kay Jesus, sumulat si Jesus sa lupa, di ba? Tapos hindi natin alam kung niya sinulat. Sabi ng ibang mga commentator, ang sinulat daw ni Jesus doon, asan yung lalaki na nangalo niya sa babaeng ito? Wala naman sila mapakita. So, that is a setup by the Jews to test Jesus Christ. So, hindi talaga siya nagkasala. No? Kaya nga sinabi ni Jesus, humayo ka at huwag ka magkasala. Ibig sabihin nun, ipagpatuloy mo lang ang hindi pagkakasala. So, hindi talaga dahil sa kasalanan. Although alam natin na kahit tayo nagkakasakit, bunga talaga ng sin. Hindi yung sins. Iba yung sins na ginagawa ng tao. Although may contribution yun.
Kaya ka nagkakasakit because of our sin that we inherit from our first parents. Ito yung sinasabi natin na sin nature. No? Kung hindi nagkasala si Adan at Eva, hindi tayo nagkaroon ng tinatawag na sinful nature, na ito ang sanhi kung bakit ang tao gumagawa ng sari-saring kasalanan. Yung ginagawa naman natin na sari-saring kasalanan, pangangalunya, paglalasing, kaya ka naman nakagagawa niyan dahil sa sinful nature. Kaya nga ang kabayaran sa kasalanan, singular, the wages of sin, hindi sins. The wages of sin is death. Pero dapat ako, ang mamatay yung sinful nature mo. Ako sigurado ako na maraming Adventist na hindi papayag maniwala dito sa nakasulat na ito. Kasi nga, marami akong kakilang Adventist. May cancer, may autoimmune problem, di ba? So, hindi sila papayag na, paano sila nagka-cancer? Nagkasala sila, sumutupad naman sila dun sa mga dapat gawin. And syempre, ang sagot naman ng iba, lalo na sa reformer, hindi kasi kayo nagbe-vegetarian kasi yun yung susunod, yung meat eating. Kasi nga meat eating. Yan. Sige nga.